We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Kusog nga hangin. Miguba sa 17 kakabalayan sa usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental. Pipila ka residente sa Hagonoy, Davao del Sur na perwisyo sa kadaghan sa langaw. Duha ka LPA nga gibantayan sa pag-asa. Duna ba'y epekto sa panahon sa Mindanao? Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, naggikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Ana sa 17 ka mga balay ang naguba human miigo ang giingong ipo-ipo o water spout sa usa ka barangay sa Upol, Misamis Oriental. Ani report. Sugay! Padulong diri kulukol! Bawi! Nag-iyahay og panagan kining mga residente sa Zone 8 Malingin, Barangay Igpit sa Upol, Misamis Oriental. Yang miigo ang kusog nga hangin sa ilang lugar Huwebes sa hapon. Sumala sa mga residente, miigo kini sa kabalayan, rason nga dunay mga nadanyos nga balay. Usa niini ang panimalay ni Nanay Edna Sumalinog. Nalangkat ang atop sa ilang balay. Busa, nagbutang na lang sila og mga trapal, isip panagang sa kainit ug ulan. Magbuto na sa transformer dito, akong gi-off ang kwan dito kanang plangka. Kay para paniguro, pagbalik na ko kay wa naman ni, nauklab naman ni. Sa paglibot sa GMA Regional TV One Mindanao sa mong lugar, tataw gyud ang nadanyo sa kusog nga hangin. Gawas sa mga naguba nga kabalayan, dunay mga kahoy nga nangatumba ug mga gamit nga nangabungkag. Sigon sa mga residente, human miigo ang hangin sa ilang mga balay. Gilayon kining midiretso sa dagat kung asa nakuhaan og video. Gani makita ang pagkusog balik sa mong hangin diyang miigo na sa kadagatan. Padoon siya? Uy, ayaw lang, Lord. Layo kay sakay. Milungtad pa kini og pipila ka minuto, una nahanaw. Sumala sa Upol MDRRMO, nagsugod ang mong hangin sa kasagbutan, una miadto sa kabalayan ug sa dagat. Tudlo sa amo nga dito siya nagsugod sa may highway dapit. Pasulod siya. So kung wala siya sa dagat, so kuhay sa aton nga gikan sa dagat. Kaya kung gikan to dagat, wasak tong area. So gikan siya sa highway, naka-builo-builo lang sa kamay pag-abot dito sa mga balay-balay kay niagi mo siya fish pan. Miabot sa 17 ka mga panimalay ang nadanyos kung asa usa niini ang totally damaged. Hinoon, swerteng walay naangol o nasamdan sa mong insidente. Ginalihok na nila karon uban ang MSWDO ang paghatag sa mga paunang hinabang sa mga apektadong residente. Sigon sa pag-asa, tawagon nga ipo-ipo o water spout ang kusog nga hangin kung nahitabo kini sa dagat, samtang buhawi o tornado kung sayuta. Apan sa mong panghitabo, gitawag kini sa pag-asa nga ipo-ipo. Sanglit, mas taas ang gidugayon niini sa dagat. Kung itandi sa pag-igo sa yuta, mahitabo kini kung adunay kusog nga thundercloud sa usa ka lugar nga ginatawag og supercell. So once ang kining duha ka different temperature na hangin nagmeet sila, so naay horizontal shear nga mahitabo. So pag meet nila na ay vortex nga ma-develop or rotating wind. So maka-create siya or maka-form siya og funnel cloud. Ug amo na siya tong ginatawag nga mesocyclone. O galing adunay susamang panghitabo, pahimangno sa mga eksperto nga moadto gilayon sa mga luwas nga lugar aron malikay sa disgrasya, ilabi pa kung dunay mga debris nga posibleng manglupad tungod sa insidente. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.
Padayong ginamonitor sa Pag-asa ang duha ka low pressure area. Apan dunay gyapoy mga pag-ulan, epekto sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang unang LPA anana sa kasadpan sa Oriental Mindoro o gilaumang mugawas na sa nasod sa weekend. Samtang ang laing LPA ana sa sidlakan sa Eastern Visayas. Sumala sa Pag-asa, wala niini giwala ang posibilidad nga mahimo kining bagyo ug tawagong bagyong Butchoy. Hinoon posible pa kining mausab. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Cotabato tungod sa hanging habagat. Dunay posibleng kusog nga pag-ulan busa mahimong alerto sa pagbaha ug landslide. Paymangno sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan ilabi na kung ulan. Kiniuman usa ka trail truck ang nadisgrasya tungod matud pa sa kadanlog sa dalan sa Barangay Suwawan sa Marilog District, Davao City. Natumba na kining trailer truck kilid sa pakurbada ug pabahada nga parte sa National Highway nga sakop sa Barangay Suwawan. Sumala sa driver sa truck, gilatas niya ang maong dalan alas 8 Miyerkules sa gabi. Sa rihang wala na niya makontrol ang sakyanan tungod matud pa sa kadanlog sa dalan nga dala sa pag-ulan. Hinungdan nga midiretso kini sa Barandilla sa highway dayon natumba. Gikan matud pa sa Maramag Bukidnon ang maong truck nga dunay kargang saging ug padulong unta sa Panabo City. May na lang wala na angin ang driver. Gibutangan sab og balas ang dalan sanglit mitagas ang engine oil sa truck. Nakatakdang abagahon sa driver o kumpanya sa truck ang nadanyos nga Barandilla sa dalan. Gatusan ka mga investor ang midangop sa kapulisan sa Alabel, Sarangani. Human giingong na-scam sa usa ka matud pa investment company nga misaad og halos doble nga interes sa ilang ibubo nga kwarta sulod sa usa ka bulan. Ani ang report? Wala, oy! Kapong kabawi! Usa lang kini sa mga investor nga midangop sa police station sa Alabel, Sarangani aron mag-file og reklamo batok sa usa ka giingong investment company nga sa karon wala na matud pa igkita. Sumala niya, nagbubo siya og kwarta sa maong kumpanya nga misaad matud pa og dakong interes apan wala nay nabalikan niya nga kwarta. Gani makita nining video ang pagdasok sa mga giingong nabiktima sa maong kumpanya sa police station sa lungsod. Matud sa kapulisan, ana sa 400 ka tawo ang nagreklamo human kuno sila nabiktima sa maong investment company nga nagpasalig daw nga motubo og 40% sa usa ka bulan ang kwarta nga ilang gi-invest. Dugang pa sa kapulisan nga naingganyo ang mga biktima tungod atol sa ilang paghatag sa i-invest nga kwarta, nakadawat sila og usa ka sakong bugas ug usa ka tray nga itlog. Sa pagsubay sa kapulisan, sumatotal, miabot matud pa sa kapin 200 million pesos ang na-invest sa mga nagreklamo. Pag naglagay ka ng pera is 40% daw ang tubo. So doon yung mga tao medyo pang-pa-attract na yung ganyo kaya yata doon. So based doon sa amount na nakalagay sa tinotal po namin, umabot po sa initial amount po ng 234 million something. Dugang sa kapulisan, posibleng mga dayo lang ang nagdumala sa maong investment company nga gikan matud pa sa Luzon kay ang mga pinulungan Tagalog ug dili kabalo ug Bisaya sumala sa mga investor. Ginapangita na sa kapulisan ang mga gitudlong nagdumala sa maong investment company nga posibleng mag-atubang og kasong syndicated estafa. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang video sa mosunod nga balita. Mireklamo na ang mga residente sa pipila ka barangay sa Hagonoy, Davao del Sur tungod sa kadaghang langaw sa ilang mga lugar nga perwisyo na ang dala kanila. Atong siren kung unsa ba kadaghan ang mga langaw, pinaagi sa report ni Argil Relator live. Argil.
Sara, kung basehan kito mga fly paper, ingon man kito mga mousetrap, gipang muntar sa mga residente, nagponsisok gayud sa kadaghan ang mga langaw. Kini usa lamang sa mga diskarte sa mga residente aron nga maminusan ang kadaghan sa mga nanglupad-lupad nga langaw sa ilang lugar. Kutob lang sa isa ka oras, tanawan ning mga langawang. Sulod lang matud pa sa usa ka oras, nalukop na sa mipilit nga mga langaw kining mga fly paper nga gibutang sa usa ka residente ni ining lingkuranan sa barangay San Isidro sa Hagonoy, Davao del Sur. Tuod man dihang giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong barangay, kining usa ka tindahan daw nagpiesta ang mga langaw sa kadaghan nga namilit sa ila sab gibutang nga mousetrap pad. Kini na lang matud pa ang ilang paagi aron maminosan ang dili mabangbang nga kadaghan sa langaw. Perwisyo kaayo oy. Tan na ganayo. Dek sa among pan. Manulod nigabli nimo sulod. Mangaon pud mi. Ni pangaon namo pud tindaghan naglangaw. Apektado sab ang kasikbit nga barangay Sinayawan. Kining mga karenderya iyahay og diskarte sa pag-abog sa mga langaw. Dahang langaw labi na sa mga nagaluto mixudan kay delikado ba ng langaw no kay nagdala ba yan na siya bakterya. So ang amo lang ta ani nga kung pwede lang ta ma-solusyonan jud ta ning langaw nga mawala ni siya diri. Wala nay gipili ang mga langaw, sanglit lakip ang wire sa kuryente ug lukay. Gipang langaw na. Mga sobra bulan na no. Sobra bulan na jud siya sir nga daghang kay siya langaw. Bisan ang baligyang feeds, ginadugok sab og langaw. Wala man kunoy makatudlo kung asa gayud ang tinubdan sa langaw, apan ginalantaw sa mga residente nga posibleng gikan kini sa mga manukan sa lugar. Among ginatanaw ang langaw, inig ka nang mutog pa siya sa kuwan, na siya murag babilin nga murag ka ng itlog bakanaw, murag ibilin niya sa iyang gitugpahan. Murag posible, dito gini sa mga manukan siguro, ana. Sumala sa Hagonoy LGU, dili pa matumbok sa karon ang tinubdan sa langaw. Sanglit 7 ang layer og broiler farms nga naa sa ilang lungsod. Namo tay protocol at checklist so dili siya ingon nga atra mga tuta manulod ta dili sa ana even small farms. Natay gina-control natay ginatawag na biosecurity. So most of the time we do a letter, a request, then itagaan og instruction ang mga inspector how to do it. Dunay ipahigayon nga massive spraying sugod adlawng Sabado sa tanang barangay nga nagpadangat sa reklamong gilangaw sila. So nagihimo nga Hagonoy Task Force Langaw. So ugma starting tomorrow 9 AM katong gipakita na ko sa imuha na ay group chat gi-advise na ang mga certain barangays nga unahon nga mao say amo ang massive spraying. Sara sa pahigayon ugma nga massive spraying sa LGU. Sabay-sabay o synchronize matud pa kining ipahigayon sa matag barangay nga apektado aron nga dili na makabalhin ang langaw sa ubang lugar. Samtang ginaandam na karon ang mga sprayer ug medisina gamiton nga rekomendado matud pa sa Integrated Pest Management kun IPM. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Duha ka lalaki nga igo ra nag-inom sa Dipolog City nagtinigbasay, usap patay, usa samdan. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Dead on the spot ang 34 anyos nga lalaki human kini gitigbas sa igsuon sa iyang kanhi live-in partner nga usa ka 36 anyos nga lalaki sa Linabo Peak, Barangay Lugdungan, Dipolog City pasado alas 3 sa hapon adlawng Huwebes. Samdan sab ang sospek atol sa hitabo. Sa investigasyon sa Dipolog City Police, nag-inom ang duha ka lalaki kauban ang ubang residente sab sa Linabo. Sa ilang pag-inom, nahisgutan kuno sa biktima nga dunay laing lalaki ang iyang kanhing live-in partner nga mo'y igsuon sa sospek. Nasuko matod pang sospek tungod daw giakusahan niini ang iyang igsuon. Dito sila nga issue nagkainitan hangtod ang isa is nangulam og sundang dito sa ilang silingan. Then ang isa ni ulipod. After that, nag-abot sila dito sa ubos, dito sila nagtigbasanay. Accordingly, ang suspect nauna na nigbas dito sa victim. Nakaangkon og samad tinigbasan ang suspect dapit sa dalunggan niini. Tingkagol na kini sa Dipolog City Police Station human misurrender Huwebes sa hapon dihang miresponde sa crime scene ang kapulisan. Pasakahan sa kapulisan og kasong homicide ang suspect kinsa wala na mihatag og pahayag.
Sumala sa kapulisan, sagad mahitabo ang samang krimen samtang nag-inom. Gani, panawagan nila. Usually ato ang mga krimen karon mapa-murder o homicide. Usually while gainom sila then mag-away at the end. Ato siguro ning likayan gamay ang katong atong mga pag-inom-inom nga sobra kayo. Wala na tay control sa atong kaugalingon, no. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Usa ang Zamboanga City sa nagdeklara og state of calamity tungod sa grabing epekto sa El Nino kung asa ilabihan nga naapektuhan ang mga mag-uuma. Kay numduman nga lakip ang pagpangandam sa El Nino sa gibutyag ni President Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang State of the Nation address ni adtong milabahing tuig. Atong kumustahon ang kahintang sa mga mag-uuma nga sa pagkakarahon naapektuhan na sab sa grabing pagbaha. Ani ang report ni Efren Mamak. Hulyo 4 sa milabahing tuig, una nang nagpagula og advisory ang pag-asa kalabot sa El Nino nga makaapekto sa nasod. Busa sa milabahing State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr., gibutyag niini ang pagpangandam sa epekto niini. Tayo rin ay naghahanda sa El Nino na nagbabadyang tumama sa mga darating na buwan. Nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig. Marso karong tuiga, nagdeklara ang Zamboanga City LGU og State of Calamity epekto sa El Nino. Kapin 50 ka barangay ang nagrabihan, ilabi na sa sektor sa agrikultura. Sa tala sa Office of the City Agriculturist, 324 hectares sa agricultural land ang apektado kung asa ana sa 27 million pesos ang kantidad sa nadanyos. Usa sa apektado si Rogelio Alejandro nga taga Barangay Kabatangan. Naugagayod kuno ang iyang humayan, busa apektado ang ilang panginabuhian. Ni palaya si kano na aprovecha. Matod sa OCA, nahatagan na og hinabang ang mga apektadong mag-uuma. They were given 10,000 pesos as assistance for every farmer affected. 844 farmers that were given assistance. And in addition to that, I think we have additional of 1,000 farmers as identified niya who were also affected that will be given the same amount as assistance. Usasab sa solusyon sa epekto sa El Nino nga gibutyag sa presidente ang cloud seeding. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Apan, wala na dayon ang cloud seeding sa syudad, sumala sa OCA. As per evaluation and assessment ng BSWM, hindi siya natuloy. Why? Kasi if it's intended for agricultural purposes, it will not serve its purpose. Why? Kasi sa sobrang tuyo na ng lupa natin, the water that the rain will produce will no longer be used in irrigating our plants, our crops, but ang mangyayari doon, i-absorb na lang ng lupa. June 4 ning tuiga, nagpagula na sab og advisory ang pag-asa kalabot sa La Nina. Butang nga gikagulan na sab sa mga mag-uuma. Sanglit wala pa gani sila nakabawi sa epekto sa El Nino, lunupan na sab ang ilang mga pananom. Sama ni Zenaida Alejandro. Bago pa gani daw nanubo ang iyang mga gipangtanom nga utanon, bahaon na sab. Senyor de Berasal, baka man amo kami tandinga sa kaya bera kasi subil agwa. Ata kita puro agwa lang. Niadtong miaging semana lang, gilip na ang state of calamity sa syudad epekto sa El Nino. Karong gilip na sa Zamboanga City LGU ang state of calamity gumikan sa mga nasinating pag-ulan. Nang hinaot gyapon ng mga mag-uuma nga unta, matabangan gyapon sila sa gobyerno aron makabangon gikan sa kalisod nga epekto sa mga nasinating kalamidad. Ano kaya ayuda mga presidente. Wala po dili ayuda ka namo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka lalaking nagmaneho og motorsiklo human nagsampok ang gimanehong motor niini sa laing motor nga mikawat sa iyang lane sa Bansalan, Davao del Sur. Dead on arrival sa ospital ang 39 anyos nga si Jeron Baloco
human nagbangga ang gimanehong motorsiklo niini sa laing motor nga gimaneho sa 33 anyos nga rider alas 6 Huwebes sa gabi sa Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. Sa investigasyon sa Bansalan Police, gikan matud pa sa sitio Balutakay, padulong og Barangay Managa, Bansalan ang motor nga gimaneho sa 33 anyos nga rider, samtang padulong sa sitio Balutakay gikan Barangay Lungag, Digo City, Sibaloco. Apan pag-abot sa lugar, nagsampok matud pa ang duha ka motor diyang mikawat sa Picas Lane nga gilatas di Baloco ang motor sa 33 anyos nga rider. Nalabay ang duha ka motor sa konkretong dalan. Nabunal sa semento si Baloco, samtang nakaiagom og minor injuries ang laing rider. Gikustodiya na sa Bansalan Police ang 33 anyos nga rider nga wala na mihatag og pahayag. Gipaspasan na sa CSWDO ang pagproseso sa cash assistance alang sa mga nasunugan sa Magallanes sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Pipila ka adlaw na sukad na sunugan ang daghang pamilya sa Magallanes Street, Barangay 2A, Davao City niadtong July 13. Daghan pa ang nagpabilin sa Magallanes Elementary School ug Bolton Elementary School nga maoy gihimong temporaryo nga evacuation center alang sa mga nasunugan. Apan gipahimangnuan na sila nga hinay-hinay nang mupapahawa kay gamito na ang nasangpit nga mga eskwelahan sunod semana kay magsugod na ang klase. Base man god sa DepEd Order 37, 15 ra ka adlaw pwede magtinera mga evacuee sa mga tulunghaan. Ang LGU na dapat ang mangitag pamaagi kung asa ibalhin ang mga evacuees. Busa, ang Davao City Social Welfare and Development Office gipaspasan na ang pagproseso sa cash assistance aron mahatag na sa mga apektado. Amo nang gina-process, karon nagsugod na ang processing and maningkamot mi nga makagawas gid siya next week kay tungod klase naman good and dili pud mi gusto nga maapektuhan ang atong opening sa klase diha sa Bolton and sa Magallanes. Sa datos sa CSWDO, 66 ang house owners, 56 ang renters, 27 ang sharers, samtang 34 ang boarders. Giklaro sa CSWDO nga matag pamilya ang pag-ihap sa renter o sharer. Sa mao ihap, ang owner makadawat og tag 20,000 pesos. Ang sharer o renter tag 10,000 pesos, samtang 5,000 pesos ang madawat sa matag boarder. Pero ang ubang mga nasunugan, wala pagyoy laing kapuy-an. Hinuon kipasabot sab sa CSWDO nga ang ilahang ihatag ayuda lamang base sa mandato sa ilahang opisina ug tuod kulang pa kini sa pagpatukod balik sa ilang mga balay. Hinuon pwede man daw sila magtiner sa evacuation center sa Los Amigos ug sa Mahayag kung wala nagyoy kapuy-an lain. Apan ang problema, layo kaayo sa downtown area kung asa nang ginabuhi ang kadaghanan. We'll sit down with the barangay. Kay unsa ilang pong plano kay base na sila mapangitaan nga lugar nga dili school. Kay wala kana baya nga area wala ba na sila gym. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kapin semana, una magsugod ang klase sa mga pampublikong tulunghaan. Misaka ang presyo sa pipila ka school supplies base sa gipagulang suggested retail price sa DTI. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Una ang pag-abli sa klase karong July 29. Nagpagula na og suggested retail price sa school supplies ang Consumer Affairs and Advocacy Bureau sa Department of Trade and Industry. Matud sa DTI Zamboanga City, anaso 173 ang stock keeping units o STU sa school supplies karong tuiga. Ang STU, usa ka alphanumeric code nga ginagamit alang sa product inventory sama sa mga brands sa school supplies. Sa maong ihap, 80 ka STU sa mga brands sa school supplies ang wala natandog ang presyo, samtang 9 niini ang miubos ang presyo. Apan 28 ka STU ang misakang presyo nga miabot na sa 17% ang diferensya sa presyo sama sa notebook nga mapalit na karon sa 27 pesos kung itandi kaniadto nga analang sa 23 pesos. Ang grades 1 to 4 pad paper mapalit na sa 25 pesos kung kaniadto 24 pesos. Ang intermediate paper ananasab sa 32 pesos itandi sa 31 pesos kaniadto. Ang lapis nga per piece 12 pesos na nga kaniadto 10.75 pesos lang. Misa kasab og 3 pesos ang ballpen nga ana sa 16.50 pesos itandi sa 13.50 pesos kaniadto. Samtang ang crayon ana sa 30 pesos nga kaniadto 27 pesos lang.
Sumala sa DTI ang pagtaas sa presyo sa school supplies tungod sa pagtaas sa production cost. Reasons nila are high cost of inputs, yung paper, like for notebooks and pad paper, and then increase in the production cost. Of course, yung mga crayons naman, they nag-increase because they improve from regular to premium kasi di ba bawal yung merong lead na contents. Nagpaimang nusab ang DTI ngadto sa mga establishmento nga sundo ng SRP aron malikay sa posibleng silot. Although hindi na sa amin yung magbibigay ng notice of violation or letter of inquiry, but ang CAAB na ang magbibigay, sila na mag-act. So pag merong violation sa SRP, meaning pag merong mas mataas ang benta, ang CAAB, we will endorse that establishment sa CAAB. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Kapin 12 milyones pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa duha ka managlahing operasyon sa Zamboanga City. Pinasikad sa bypass operation sa otoridad sa Zamboanga City, nakumpiska ang 120 ka master cases ug 78 ka rims sa gituang smuggled nga sigarilyo nga mobalor og 6.8 milyon pesos gikan sa duha ka suspect sa Barangay Sinunok pasado 1:00 sa hapon adlaw Miyerkules. Walay napakitang dokumento ang mga suspect hinungdan nga gidakop sila sa otoridad. Human ang pipila ka oras pasado 10:00 sa gabi sa samang adlaw, laing smuggled cigarettes na sabang nakumpiska sa otoridad gikan sa usa ka suspect sa Barangay Maasin. Anaa sa 99 master cases ug 36 ka rims ang na-recover nga gibada-badaang mobalor sa 5.6 milyon pesos. Tanggong nakaroon sa Zamboanga City Police Station 8 ang tulo ka suspect kinsa wala na mihatag og pahayag ug mag-atubang og kasong paglapas sa anti-tariff law. Time out na sa pagdula og game sa gadget ang kabataan sa Barangay Bago Osiro, Davao City. Sanglit, giablihan na ang labing unang playground sa barangay nga gikalipay gayod sa mga residente. Ani ang balitang barangay ni Argel Relator. Luyo sa impluwensya sa modernong teknolohiya, di nauso na ang mga online nga dula, dili gihapon malaos ang mga naandang dulaanan sa mga bata nga nanginahanglan og mobility. Busa, tataw ang kalipay ni ining mga bata nga nag-edad 3 hangtod 8 anyos sa ilang pagdula sulod sa bag-uhay lang giablihan nga labing unang community playground sa Barangay Bago Osiro, Davao City. Dunay swing, slides, monkey bar ug uban pang playground aparatos. Kalingawan sa mga bata kung tan-awon, apan dako matud pa kini nga tabang sa pagpalambo sa ilang socialization, physical strength, balanse, komunikasyon o creativity. Nalipay. Nalipay. Ano man? Dahil para dagang magtapok dili na sa kaning daotan na dulaan. Malipayon sab ang apuhan nga si Ronaldo. Sanglit dunay saktong kadulaan ang iyang mga apo. Ang akong kakuan sa kong mga apo, nga pasalamat ko ni Kap nga ginatukuran mi di og eco-fart para akong mga apo pod malingaw. Aron masiguro nga luwas ang mga bata samtang nagdula, kinahanglan dunay guardian nga magbantay ug dunay say barangay tanod nga naka-deploy. Abli ang maong playground gikan alas 6 hangtod alas 8:30 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod alas 8:30 sa gabi. This is part of BCPC sa atong barangay for protection of children, no. Budget po siya sa barangay aron mahatag sa atong mga kabatan-unan ang unsay para sa ilaha. Sama sa African proverb nga it takes a village to raise a child, dako ang gihuptang katungdanan sa matag barangay sa pagbugna og mga proyekto ug programa nga nakatutok sa pagduso sa matag aspeto sa growth and development sa ilang mga kabataang ginsakpan. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Mas nahimong bibo ang selebrasyon sa 55th Foundation Anniversary sa Malungon, Sarangani sa pakigduyog sa pipila ka Kapuso Stars. Atong silipon sa report ni Just Tony Humamil. Napuno sa excitement ang Sunken Arena sa Malungon, Sarangani diyang gipainit sa Kapuso Stars ang gabi ng turismo aging pagsaulog sa 55th Foundation Anniversary sa lungsod. Todo kilig ang fans diyang nagperform sa Aaron Villana ug nakauban pa on stage ang usa ka fan.
Gisamutan sa pagharana ni Christopher Martin. Mas miinit ang gabi ang nagperform na sa sparkle artist Rabia Mateo. It was very fun, it was very abundant, like galing pa po ako Glan and they are from Jansan po, so it was really worth it po talaga. Very pretty, very handsome and very kind. Nagpasalamat sa Kapuso Stars sa init nga pagdawat kanila taliwala sa nasinating pag-ulan. Nakakataba po talaga ng puso na yung mainit na pagtanggap nila. Kaya thank you so much GMA Regional TV. Subida, malungon. Sobrang nag-enjoy ko yung gabi na to. Every time naman magpo-perform tayo sa mga kapuso natin sa kung saan man natin sila pinupuntahan. Talagang grabe yung mainit na pagtanggap talaga nila sa atin. First time ko nga din dito sa Malungon. So again, kagaya na sinabi nila, mainit yung pagtanggap nila sa amin kahit na malakas ang ulan, may bagyo. Nandyan sila. Giimbitahan sa bilang Kapuso fans nga padayong suportahan ang ilang mga programa sa Kapuso Network. Abangan po nila ako sa Pulang Araw. May special participation po ako and I'm so proud with this project kasi historical siya. Maraming matututunan yung mga kapuso nating manonood, especially yung mga kabataan na hindi nila naabutan yung era na to. But somehow parang dinadala tayo ng GMA sa 1930s at 1940s. Abangan niyo po ako sa Attorney Lilet Matias. May guesting po ako sa Pipito Manaloto soon and hopefully po magkaroon na din ng teleserye sa GMA. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga serbisyo sa nasod.